sa mga kakilala ko, sabihin nyo sa akin, mag-comment kayo dyan, hindi ba sila addict? Ay. Tigilan natin itong kaplastic na to, hindi ba sila addict? Diba? Di ba hindi ba kayo gumagamit ng droga? Louder! Gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 pala. na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Yung umaga, kung hindi nyo pa napanood yung usapan natin, yung analogy ko, pre, lagi naman ganun eh. Nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Okay. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, Alright, good morning everyone. Today is March 26, araw ng Miyerkules. Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Wednesday today, Baclaran Day, March 26 ulit. At magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Shoutout natin lahat ng mga viewers natin abroad, mga OFW natin, yung mga nakaantabay, lagi nakikinig at gustong maki-update dito sa nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa mga issue, particular sa gobyerno natin na napakahusay. Shoutout lahat pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang. At paki-click yung katabi ng subscribe icon, yung bell icon. Pag-click mo, lalabas yung all, paki-click yung all. Kasi meron mga nagko-comment sa atin dyan na bakit daw ngayon na tayo nag-upload? Araw-araw naman tayo nag-upload. Yung pala, nakasubscribe nga siya pero wala siya notification kasi hindi niya na-click yung bell icon. Yun yung purpose nun. Alright? Sana wag din kayong mag-skip ng ads at isang like and share naman. Okay na tayo dyan. Joe Malone TV. Meron din tayong join membership dyan para sa mga gusto magpa-member. Yung mga nakaka-LL, luwag-luwag. At gusto mag-share ng blessing. Meron din tayong Gcash dyan. Wala namang pilitan. At shoutout natin to si Ma'am Lorna Tuvera, Florida, Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Franklin Forog, Manik Sanko, at pati na rin si JU Production. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa wala. At pagtutok, yung mga gustong maki-update kahapon, ang ganda ng usapan, no? Yung umaga. Kung hindi nyo pa napanood yung usapan natin, yung analogy ko doon sa sitwasyon ni Tatay Digong, panoorin nyo doon sa huling upload natin. Kahapon, isang upload lang ako kasi gaya na sinasabi ko lagi sa inyo, pagka Martes, sobrang busy natin sa school, sa mga therapy ng mga anak ko, buong, yung Tuesday na yun, non-negotiable yun, buong araw, hapon, na nandoon ako sa school, pag ganong-ganon kami sa therapy center ng anak ko. Yan, pagka Martes. Kaya ngayong Wednesday, medyo maluwag-luwag ngayon, kaya nakadali tayo. Medyo tinanghali lang ako dahil foundation naman sa school ng anak ko. So, alam niyo na, pagka foundation, photographer tayo niya, videographer, plak. Alright. Okay. Pag-usapan natin to. Maganda itong pag-uusapan natin. Ito wala naman analogy, pero related to doon sa analogy natin kahapon. Ang dami nag-comment, nababasa ko, nag-like. May nag-comment pa sa akin, sabi niya sa akin, sigurado ka, hindi mo papauwi si Tatay Digong. Ay, bakit ako? Hindi po ako. Analogy ko lang po yun. Ulitin natin, I may be right, I may be wrong. Disclaimer yan. Disclaimer. Tayo po ang ginagawa natin reaction. Di po tayo nagpapakalat ng fake news. Opinion ko lang po yung nire-react natin base doon sa mga video na consolidated videos na pinapanood natin sa inyo. Again, pwedeng mali ako, pwedeng may tama ako. Okay? Pag-usapan na natin ito. Ito yung mga pag-uusapan natin. Si Miss Cathy Binag. Tapang. May hinamon na naman. Alright? Tapos sa dulo ng video natin, si Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos mukhang wala na doon sa team Alcanza, Alyansa pala. Sa team Alyansa dahil ay binabanggit ni President Bongbong 11. 11 dapat 12 sila. Tampuhan. Tampuhan ba yan? Away magkapatid. Pwedeng inalis na si Senator Amy dahil doon sa pag-iimbestiga niya doon sa Senado, di ba? Di ba nga? Anong sinabi natin? The boat is sinking!
Save yourself! Ulitin ko, ha? Pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Iba na yung may disclaimer sa panahon ngayon. Di ba? Mahirap na yung freedom of speech. Baka mamaya hindi na free. Di ba? Alright. Panoorin na natin to. Napakaganda ng pag-uusapan natin nito. Si Miss Cathy B. Naghamon na. Magpa-drug test na tayo lahat. Di ba? Pwede. Bakit hindi? Wala akong kinakatakutan dyan. Okay, panoorin natin. Pag-usapan natin yung debate ng mga bangag supporters. Etong si Claire Castro, binasa niya yung Section 17, Section 17, Article 9851 ba yun? Something like that. Binasa niya sa interview niya. Hindi naman niya binasa ng buo. Hindi niya binasa yung Rome Statute na yung Article 59, di ba? Hindi niya binasa. Yun ang problema dito sa gobyerno. Well, what can we do with Claire Castro? She's working for the government. Di katulad natin, di katulad ko na hindi ako bayad ng government, di ako bayad ng Duterte. Ngayon, sinasabi na, DDS shit daw ako. Okay lang. Hindi ako DDS shit. Doon lang ako sa tama. Nakikita ko yung mali at tama. At ako, may first-hand experience ako, talagang mga drugista sila, di ba? Sige, sabihin nyo nga sa mga kakilala ko. Sabihin nyo sa akin, mag-comment kayo dyan, hindi ba sila addict? Tigilan natin itong kaplastik natin, hindi ba sila addict? Di ba? Di ba hindi ba gumagamit ng droga? Louder! Sige, sabihin nyo sa akin. Tapang, di ba? Yan ang puso. Nagsisinungaling ako na hindi kayo nagdodroga. Yun ang problema dito eh. Yung mga lawyer na nag-file niyan, na keso ang human rights, karapatan nilang, okay, fine. Paano ho kami? Ako hindi ko naranasan yun. Sabi ko nga sa inyo, kumakausap ako ng abogado dito. Walang gustong mag-handle. Bakit? Kasi kakampi nila. Ako ba nabigyan ako ng due process? Ako ba nabigyan ako ng human rights? Nung iniipit ako, pati yung bahay namin sa Amerika, yung mga kotseng nakapangalan sa akin na binenta na finorge nila yung signature, yung ba may due process? Diba? So kayo, yung nagtatanggol siya sa mga drug addict tsaka criminals na napatay, choice nila yan, part of their life. They risk it. Na nag-risk sila, pinasok nila yan, nagdesisyon sila maging addict, nagdesisyon sila magbenta ng droga. May katapat ho yan na responsibilidad. Kaya kayo, pagtanggol nyo yung mga pinatay ng addict, pagtanggol nyo yung pinatay ng mga drug dealers, ipagtanggol nyo yung mga naragahasa, yung mga nasirang buhay na pamilya, yung binubugbog ng addict, yun tama, di ba? Both ways, hindi one-sided selective tayo, di ba? Alam mo yun? Tapos ito, narinig ko, napanood ko yung interview nung Conti, yung malapad yung mukha, tsaka malapad yung bibig na abogado, di ba? Nandidiri ako kasi tuwang-tuwa siya na pinoprotektahan niya yung mga drug dealers and drug addict. Kayo ako magulang din. Kapag ang anak ko na merwisyo, nag-addict, may nasaktan, hindi ko pagtatanggol. Isusurrender ko. Ang daming lumalabas na statement na ganyan. May isang ama, na i-post ko ata yun na ang pamilya niya halos addict, namatay sa drug war. Nagpasalamat pa siya kay PRRD. Kasi hindi niya matanda na siya, hindi niya kinakaya. Kasi ikaw kung mabuti kang magulang, titingnan mo na lang na ang sakit sa magulang na nakikita mo na sisira yung buhay ng anak mo. Mas gusto mo lang na mawala na lang. Kasi kung ayaw rin, ang pagbabago kasi choice yan eh. Kahit na anong pilit mo, hindi magbabago ang isang tao kapag ayaw niya. Diba sabi nga, pag gusto mo may paraan, pag ayaw mo may katwiran. Lahat ng pangyayari sa buhay o na gusto natin makamtan o sa ayaw o sa gusto natin, lahat yan nagsisimula sa isang desisyon. Kahit na anong paligid mo, good environment ka, bad environment ka, nagsisimula yan sa isang lahat ng desisyon. Kung magde-decide ka na papalitan mo na ang buhay mo o wawasakin mo ang buhay mo, it's all up to one decision. So ako, tigilan nyo. Kasi nag-addict sila, choice nila. Pwede naman kang huminto pero choice nila maging drug addict. Yung pagbebenta ng droga, choice din nila yon. Kasi pwede rin naman sila magbago tuminto, hindi pa rin sila huminto at nagbago. Decision. So pagtanggol nyo naman kami, yung mga biktima ng droga na, yung mga addict na nanggahasa, pagtanggol nyo kami doon. Hindi yung nakakadiri yung ginagawa nyo na dyan lang kayo nakatutok. Grabe. Tama to. Sabi ni Mike, from anti-drug criminal admin to pro-addict criminals. Never again, Marcos.
Tapos ngayon, etong si Conti, Attorney Conti. Conti lang yung brain, sorry. Ano siya eh? Alam mo, sabi niya sa interview, sige, mag-rally pa kayo para lalong hindi pauwiin si PRRD dito. Wow! Tinakot mo pa kami. Sino ka? 'Di ba? Dapat nga ikaw rin yun sa ICC eh, kasi pinoprotektahan mo adik. Dapat kayong mga nagpoprotektahan ng mga addict and criminals, kayo ang dali namin sa ICC. Kami mag-file ng complaint against you na kami mga biktima ng mga na-rape, mga na-rape ng addict at napatay na mga addict. Hindi nyo kami pinapansin. Eto, may time kayo. Bakit? Kasi this is a political assassination. This is all political. This is not about human rights. Sabi nga ni Senator Bato, bullshit. Grabe to ngayon. Grabe Bullshit ngayon. talaga. Promise. Bullshit kayo kasi hindi nyo naintindihan yung feeling ng nabully, naabuso, sinaktan, kinahasa, namatayan dahil sa mga kriminal na addict, drug dealers, and drug users. Yes. Sobra kayong insensitive. Hindi nila And you mararamdaman yan. You don't care. Kasi, selective. Kasi ang motibo nyo is really to assassinate PRRD. It's not about human rights. You want to assassinate him. Tinanggal nyo siya sa Pilipinas kasi duwag kayo na wala kayo talagang mapapatunayan dito sa bansa natin. Wala kayong final na kaso eh. 'Di ba? O ano ngayon? Ano ngayon nangyari sa inyo? Ginalit nyo yung tao. Kasi ikaw, Conti, nananakot. Natakot nyo yung mga DDS. Natakot nyo tayo na magrarally. Rally pa raw tayo ng rally para hindi na raw pauwiin. Eh lalo mong gagalitin yung tao. Yes, oo. Kasi Pucha. nag-threat ka. Even yung yung ultimo yung paglalabas ng emosyon, paglalabas ng sama ng loob ng mga tao na sa Yeah. ginawa nyo, mali pa rin. So kayo lang yung pwede? Mm, Kayo lang yung easy. pwedeng mainis, magalit, mabwisit, at mag-rally. Pag nag-rally kayo, okay lang. Pag yung mga supporters ng DDS. PRRD ni Oo. Duterte, hindi pwede? Di ba? So ano yun? Natatry kong pa kamo. Ano yun? Yung isa pa dyan, si Shelo Magno. Dati, ako dun eh. Kasi nga ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako dun ako kung ano yung, pag tama yung debate niya or yung pinaglalaban niya, makikinig ako sa'yo. May punto ka eh, di ba? Akala ko okay. Hindi nyo napansin Shelo Magno, hindi na binabanatan sila Martin Romualdez. Hindi na binabanatan. Oh, tuwan-tuwa siya. Nung napunta sa nahuli si PRRD, nadala siya sa ICC. Alam mo, paulit-ulit, tama naman eh. Paulit-ulit sinasabi ni PRRD yun, handa ako. Diyan sa mga men in uniform, naririnig niyo siya paulit-ulit. Mas gusto kong ako na lang. Ako na lang ako na lang makulong, wag lang daw yung men in uniform. Nakita nyo? Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Yun ang leader. Yun ang leader. Hindi duwag, humaharap. May Hindi bayag. nagutos na nakakaiyak kasi yung iyak ko, proud. Kasi ganun ako eh, yung parang, ganun yung gusto kong leader, yung may paninindigan, di ba? Yan sa Armed Forces of the Philippines, dyan sa Philippine National Police, Philippine Marines, Philippine Navy. Itinaas ni Pangulong Duterte yung inyong integridad. Ngayon, etong gobyernong to, pinababoy niya ang uniforme ninyo. Yung kakarampot, narinig ko, magbibigay sila 350 pesos. Pucha. Increase. 350 pesos yung katapat ng buhay nyo. Na pinaglalaban nyo yung supposedly, kayo yung sumasalang sa gera. 350 pesos. Samantalang sila, ilang trilyon yung nawawalang kaba ng bayan. Sa flood control project na lang, di ba? Ilang trilyon yun. Alam niyo yun? Masyado na kayong iniinsulto ng gobyernong to. Akala yung 350 pesos katapat ng dangal ng mga sundalo. Sa mga kasundaluhan dyan, sobrang proud ako sa inyo, sa mga kapulisan, na piniling umalis. Kasi makakabalik naman kayo basta't magkaroon ulit ng bagong Yes. yung bagong magandang liderato. Proud na proud do ako. Yung sa kumukontra dyan na sinasabi na, hindi, wala nang bayag ang mga men in uniform. Meron ho. Wag lang ho nating lahatin. Kasi meron. Ang Yes. dami na nila. Di ba? O yan. Tapang ni no? Biri mo siya lang mag-isa, driver, walang bodyguard. Tapos gano'n, nagdadrive, papasok. Ewan ko kung may trabaho, papasok pa siya sa opisina or what. Di ba? Mas may bayag pa to si Miss Cathy Binag. Grabe, di ba? Totoo naman eh. Totoo naman yung mga hamon niya, yung mga pahayag niya, yung opinion niya. Di ba? Sinasabi niya
kapag DDS ang nagbibigay ng opinyon, ng malayang opinyon, reaksyon, parang kami pa yung nasisisi, kami pa yung may kasalanan, laging nakikita, laging nakisisisi, di ba? Samantalang pagka sila parang wala, okay lang, sila lang ba yung may karapatan na magalit, mainis, magbigay ng opinion, magbigay ng reaction, pero pagka kami, TRICOM, di ba? Grabe, totoo lang, no? Grabe ngayon. Grabe ngayon. Paki-comment nyo nga dyan sa baba, kasi inyo na lamang galing, kasi kayo medyo ano kayo eh. Ano sa tingin nyo ang gobyerno natin ngayon? Hindi na ako magsasabi, kayo na lang. Paki-comment dyan sa baba, o ano sa tingin mo yung gobyerno ni Marcos Jr. ngayon. Diba? 2025. Go! Grabe. Bigyan ko lang kayo konting time para makapag-comment. Ay, grabe. Alright. Sino ba ang next natin dito na mapapanood? Siyempre, bago si... Ito na ba yun? Mayor Magalong, nababahala sa kaligtasan ng pamilya. Matapos isiwalat ang umano'y katiwalian, Kaya araw-araw yan, talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila? hindi para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya. Ito ang pangamba ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Chief at kasalukuyang Baguio City, Mayor Benjamin Magalong, matapos makatanggap ng mga banta sa kanyang buhay. Ang mga pagbabanta umano ay kaugnay ng kanyang pagbubunyag sa umano'y irregularidad at katiwalian sa iba't ibang sangay ng gobyerno, kabilang ang Kongreso. Diba? Alam nyo sa totoo lang ito, ma-share ko lang. Alam mo, pag isa sa mga senyales na nagiging mature tayo, kapag yung happiness natin nakadepende na sa happiness ng mga mahal natin sa buhay. Correct me if I'm wrong, di ba? And even fear, di ba? Yung fear natin, hindi na sa atin eh. Yung fear natin, nanggagaling na doon sa mga mahal natin sa buhay. So, doon nagiging mature tayo. Doon nagiging selfless tayo. Diba? Hindi tayo nagiging selfish. Kasi yung happiness natin, nakadepende na sa mga mahal natin sa buhay. Yung takot mismo sa sarili natin, wala na eh. Yung takot natin, takot na nila. Diba? Kung may mangyari sa pamilya natin, doon na tayo natatakot. Hindi na takot sa sarili natin. Doon na tayo nagiging selfless. Diba? Ito, may malaking banta kay Mayor Magalong. Diba? Sundaan rin to eh. Dating pulis din to ata, alam ko eh. Diba? Bago naging mayor to. Siyempre, sa pagiging men in uniform, alam naman natin na talagang kasama sa sinumpaan nila yan. Na talagang, matatapang yan, may bayag yan. Diba? Na talagang ibubuwis nila ang buhay nila. Diba? I'm willing to die for this country. Diba? Siyempre, pagka ang iniisip lang natin lagi, yung mga pamilya natin, I'm sure, alam nyo na yung mga yan. Diba? Ayon kay Magalong, isa sa kanyang isinisiwalat ay ang sinasabing sistema ng yung pamamahagi ng 777, pondo sa mga 30-30-30. kongresista sa tuwing may kasamang sorting si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niyang bawat mambabatas ay umano'y nakatatanggap ng 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation, AICS, o ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program, ACAP. Isa pang 7 milyon para sa Medical Assistance for Indigent Program, MAIP, at 7 milyon para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Pinuha nyo na lahat. Na may kabuuang 21 7-14-21, Dagdag pa lupit. rito ang tinatawag na 30-30 scheme. 30-30 scheme na hindi niya idinetalye. Sa kabila ng kanyang pangamba, sinabi ni Mayor Magalong na higit niyang inaalala ang katotohanan ng kanyang inilalantad tungkol sa korupsyon at ang seguridad ng kanyang pamilya. Siyempre, lagi naman ganun eh. Nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya. Kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. So, how would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang General Appropriations Act, GAA, 2025 ay binalangkas upang magsilbing pondo para sa darating na eleksyon. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations, di ba? GAA, tinan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saka nakakita ng ganun na kukunting tao lang. Na mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral.
yung NEP at kita mo yung mga Grabe. nilagay na mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw Sa kabila ng mga Grabe yung natatanggap kapal, no? niyang banta sa buhay, tiniyak ni Magalong na hindi niya paiigtingin ang seguridad sa Baguio City Hall. Aniya, magpapatuloy ang kanyang kampanya Isa rin tong laban may sa bayag, katiwalian sa kabila ng anumang panganib na kanyang kinakaharap. Lalaban kami rito. And galing naman ako sa gera. So kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Grabe. Lalaban kami rito. Hindi ka mahihinto rito. Grabe. Yun ang bayag, di ba? Yun ang bayag. O, ito, ipasok na natin ito para matapos tayo rito na mas maaga. Grabe. Grabe nangyayari. Di pa raw nagkakausap muli sina Pangulong Bongbong Marcos at ang atin niyang si Senadora Amy Marcos sa gitna yan ng mga kwestiyon kung bakit 11 lang ang ine-endorso ngayon ni PBBM na senatorial candidate. Sa pinakahuling campaign rally ng kanyang partido, para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 pala. na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Hindi Oh. 12, kundi 11 lang ang inendorsong kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Santa Rosa, Laguna nitong March 22. Absent dyan sina Senadora Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Pero Oy. sa halos 30 minutong talumpati ni PBBM, hindi naman niya nabanggit ang pangalan ng kanyang ate. Nangyari yan sa gitna ng pangunguna ng senadora sa investigasyon sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya natatanong tuloy kung bahagi pa rin ba ng senatorial lineup ng alyansa ang re-electionist na senadora. Sabi naman ng palasyo, ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. ang alyansa na rin daw ang magpapaliwanag kung anong plano sa senadora. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nagkakausap sina PBBM at ang presidential sister. Agoy! Kasabay nito, hinamon ni Yuse Claire Castro si Vice President Sara Duterte na magpakita ng ebidensya sa sinasabing banta sa seguridad sakaling magbalik bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni VP Sara na ang kagustuhang makauwi ng bansa ang magiging katapusan ng buhay ni FPRRD gaya ng sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Kaya na naman yung mga attachment na yan. I-stop na natin dito. Baka mamaya copyright pa tayo na ito. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Yeah. Yung nangyari kasi na pagka-aresto kaya former President Roa Duterte, talagang nagising eh. Lahat nagising. Yung mga hindi nangingialam, yung mga ayaw mangialam, nagising eh. Lumabas sa kalye, sumigaw Duterte. Di ba? Tapos itong si Senator Amy, pinangunahan pa yung investigasyon kung meron bang lapses, yung pagkakuha kay Tatay Digong noong March 11. At nakita natin doon sa ginawa ni Senator Amy Marcos, dahil siyang chairperson, nakita natin kung paano, yung mga resource person, kung paano magbigay ng kanilang mga alibay. At I'm sure karamihan dyan sa inyo natatawa at may mga kanya-kanya ring opinion doon sa nangyari na yun. Diba? Napakagulo. Papalapit yung eleksyon, kanya-kanyang issue, kanya-kanyang gulo, kanya-kanyang ingay ang lumalabas. At hindi, minsan nga, sa totoo lang, hindi nyo na malaman talaga. Gaya nito kay Senator Amy. Di ba? Noon nga, hindi natin malaman kung talaga bang totoo si Senator Amy o talagang gusto lang niya iligtas yung sarili niya. Tapos ngayon, yung sinabi ni President Bongbong Marcos na 11, na hindi niya kasama si Amy. So hindi natin alam. Ang hirap ng paniwalaan sa totoo lang. Kung totoo pa ba yung ipinapakita ng isang tao o hindi na. Regardless kung senator ka man, congressman ka man. Sa panahon ngayon, kasi simula nung lumabas yung social media, ang hirap ng lumaro eh. Ang hirap ng alamin. Mas lalong humirap na malaman kung totoo ba yung pinapakita na itong mga to o hindi. Di ba? Lalo-lalo na yung
paglabas ni Senator Amy doon sa investigasyon na lapses na pagkuha kay Tatay Digong. Tapos ngayon, parang lumalabas na magkagalit at hindi sila nag-uusap ni President Bongbong Marcos. Hindi mo tuloy malaman kung ano talaga papaniwalaan mong istorya di ba? Kung gimmick pa ba yan o ano, di ba? Ay, hindi, sa akin, opinion ko lang naman to. Hindi ko naman sinasabing tama ako. Kayo, nasa sa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo. Pero syempre, lagi ko sinasabi, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alam nyo na yan, di ba? Nakakaano lang Sobrang gulo na dapat hindi naman. Sobrang dapat ang iniisip na lang ng gobyerno ngayon kung paano gagaang ang buhay ng bawat Pilipino, kung paano magkakaroon ng trabaho yung karamihan na walang trabaho, kung paano mapapagaang yung bayad sa kuryente, paano mapapagaang yung mapapamura yung mga bilihin sa labas. In short, dapat number 1 na beneficiary, yung taong bayan, yung Pilipino. Kasi tayo yung bumoto sa kanila Kumbaga, naniningil lang tayo ng trabaho nila. Niluluklok ka namin dyan bilang presidente, vice-presidente, mga senador, congressman, gawin nyo naman yung trabaho nyo para sa amin. Kasi wala naman kayo dyan, kundi naman dahil sa amin. Di ba? Paano na ngayon yan? Ang dami nang naglalabasan. Yung iba, hindi pa rin maipaliwanag. Yung GAA, yung mga pirma. Nasa Supreme Court naman, mayroon ng mga oral arguments dyan. Hindi naman pinapabayaan ni Atty. Vic yan. Speaking of Atty. Vic, naka-live siya noong nakaraan. Ang minumungka, ang dinadagdag naman niya sa plataforma niya, yung about sa libel case. Kasi ngayon, yung parang napapanahon ngayon, na parang ang hirap magsalita. Sa totoo lang, ngayon. Kaya kung nakikita nyo, pinong-pino na yung salita ko, may mga disclaimer na ako. Kasi kahit na tama ka, kahit na binibigay mo lang yung opinion mo, yung reaction mo, parang mali ka pa rin sa paningin nila Di ba? Hindi ko alam Hindi ko alam kasi parang ganun yung pagkakaintindi ko. Di ba? Gaya nung nangyari kay Crisette, kay Ma'am Crisette. Di ba? Pero kung mali ako, pwede nyo naman akong i-correct. Di ba? Hindi ko lang siguro naiintindihan. Pero sobrang labo. Di ba? Sobrang gulo nung sistema ngayon. Sa totoo lang. Sana nga, si BP na lang yung presidente natin. Di ba? O kung hindi siya, sana si Isko Moreno na lang. Siguro kung si Isko Moreno, baka hindi pa magulo Di ba? Nakakaano lang mga kayon. Minsan nakaka-frustrate, nakakapagod. Nakakawalang gana, nakakawalang respeto. Alam mo yun, yung minsan parang ayaw na nga mga ilan. Ang gulo nyo naman Magiging private citizen na lang ako pribadong buhay na lang ako. Tatrabaho na lang ako. Bahala na kayo dyan kung anong mangyari. Hindi na lang ako boboto. Problema, nagkakagulo-gulo pa rin Di ba? Bumoto ka man o hindi, magkakagulo pa rin. Di bumoto ka na lang na maayos. Pumili ka na lang ng kandidato na talagang alam mong tutulong sa atin. Di ba? Kasi ganun din Huwag kang makialam, hindi ka makialam, magulo pa rin sila. Bumoto ka, hindi ka bumoto, ang gulo pa rin nila. Diba? May kampihan ka sa kanila, maging political observant ka, o huwag kang makialam, maging pribadong citizen ka, magulo pa rin sila. Di makialam ka na lang, bumoses ka na lang, total, everyone counts naman. Diba? Sumali ka na lang doon, at ipagtanggol na lang natin, at piliin natin kung ano yung tama, at piliin natin, iluklok natin kung sino yung talagang ang beneficiary niya, yung taong bayan. Yung may mga malasakit sa taong bayan, hindi sa partido niya. Diba? Kasi nakakapagod. Nakakapagod na. I'm sure marami dyan, hindi nakakatikim ng ginhawa, walang trabaho. Diba? Na kahit konting tulong sana sa gobyerno, hindi na isda Yung tulungan ka mabigyan ng trabaho, makapag-akit ng mga investor sa Pilipinas, nang sa ganun, pag may itata yung mga building, Pilipino yung kukunin ng mga trabahante. Nang sa ganun, makatulong naman, di ba? Sa nangyayari ngayon, parang okay, magulo, tapos biglang aayos pag malapit na yung election, tatahimik, bababawasan yung issue. Tapos pagka-election na ulit sa 2028, kanya-kanya ng birada ulit, di ba? Grabe yung nangyayari ngayon, mga kayon. Sana makakayanan pa natin at syempre, tawag tayo sa taas. Yun lang naman yun Tawag tayo sa taas, higit sa lahat, yun lang naman talaga nakakaalam kung paano aayos ang mundong ito. Okay mga kayon, maraming salamat Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. God bless po!